Sobrang dami niyang spotted dito na mga itim-itim na parang, ayun, makita nyo asin ko, lupit. Parang pinentel pen lang. Pwede natin ipamigay yung itlog nila mga asin ko kaysa hindi lang malimliman, eh, pwede nyo pasiter. Yun! Bali, grabe, sobrang init. Kahit saan ka pumwesto, sa tindahan, sobrang init. Dito, may init. Kahit medyo mahangin, eh, mainit talaga yung singaw ng mga asin ko. Kaya, gagawin natin. Check natin yung mga alaga natin dahil baka mamaya nauubusan sila ng mga tubig. Dahil pag ganito may init mga asin ko, eh, mabilis sila matuyuan. Tsaka uhawin yung mga kalapati natin. Pinakamaganda dyan, maglagay tayo ng electrolytes o kaya dextrose powder mga asin ko para iwas. Lalo na yung may mga inakay na katulad ng mga ganito mga asin ko. Dahil malakas uminom ng tubig yan, eh, kailangan nila doon sa mga inakay nila. So, buti na lang ay meron na tayong upuan dito. Sobrang init, grabe. So, yan mga asin ko, bali ngayong araw na to, eh, wala akong magawa dahil nga Sabado de Gloria, wala gaanong tao. Halos lahat ata ng mga nagpenitensya eh nagsiswimming. Kaya wala gaanong dumadaan dyan sa pwesto natin. Kasi kahapon ng Biyernes Santo, isarado naman tayo mga asin ko dahil nilipot natin yung mga bata. Parang naging family day ang dating. Ngayon, dahil walang bumibili mga asin ko, eh, gagawin natin. Tsaka pinalang natin yung mga alaga natin dito. Walang tao, walang nagdadala ng ibon. Kaya check upin natin yung mga ibon natin dito. Yun nga pala mga asin ko, meron akong isang ibon dito na napakita ko na sa inyo dati. Ito yung ating white bar. Ito, makikita nyo malinis siya. Back to back silang malinis. Ayan o. Sa breeder, sa hen at saka sa cock. Eh, malinis na malinis silang dalawa. Cock and hen, pareha silang white bar. Ngayon, may napansin ako dito sa anak niya. So, nagkaroon siya na parang mismark. Pero malaki na siya mga asin ko. Ayan o. Ayan mga asin ko, malaki na yung ating inakay. Kung mapapansin nyo, malinis siya sa ulo, sa buntot. Kaso, meron lang siya dito, ayun o. Nag-mismark sa banda dito sa kanyang leeg. Meron siya dito. Nagkaroon siya ng kulay dito. Dapat medyo V-shape siya dapat. Tapos yung dito sa ilalim, ayun o. Medyo may sumabit. Pero okay lang. Medyo malinis pa rin. Maganda pa rin siya. Nag-uumpisa ng magka-white bar. Maasin ko makikita nyo, ayun o. Medyo nagpuputi na yung kanyang dulo-dulo ng ng pakpak. Kaso medyo bata pa kasi kaya hindi pa masyado lumalabas. Pero kahit pa paano nagkaroon na tayo ng isang young bird na white bar. Singo. Meron naman tayong wawalain. Meron na tayong palili pa rin. At madadakit ni Boy Dakit. Singo. Yan o. Isang white bar kasi isa lang siya. Kaso dito mahasing ko meron akong isang breeder dito mahasing ko. Medyo nahihirapan siyang mangitlog. Kaya ang nangyayari, laging nababasag dahil nga ito pakita ko sa inyo. Bali ito yung ating almond na babae. Ayun yung almond nating cock. Ayun mahasing ko. Kada mangingitlog siya, parang nangyayari even sa ating tippler. Kasi yung ating tippler, kada mangingitlog, parang nalulumpo mahasing ko. Kaya parang ganun din. Di ko nga alam eh. Baka mamaya meron kayong payo dyan. Meron kayong mga tips kung bakit nagkakaganyan yung mga nasa babae. Puro babae nangyayari sa atin. Kada mangingitlog, siguro sa sobrang taba o pwede rin sa wala exercise, mga 5. Itong ating hen, ayun o, sinampa ko nga lang siya dyan, mga 5. Medyo nahihirapan siya maglakad dahil nga meron siyang itlog sa puwet. Yung isa nga nabasag na dahil dito niya, ayun o, medyo nahihirapan siya maglakad dahil nga meron siyang itlog. Kahapon hindi na siya makasampa dyan, dito na siya ng itlog kaya nabasag. Ito yung pangalawang itlog niya, mga 5. Ayun o. Kaya nga inaangat ko siya dito para kahit pa paano ma-save natin. Diyan siya mangingitlog, tapos kukunin na lang natin. Gagawin natin, baka pwede natin ipasiter. Kasi ang nangyayari, kapag nangitlog siya dyan, magre-recover siya ng mga 3 araw, mga 5. Makakalimutan na niya may itlog siya. Kaya nililimliman. Kaya anong nangyayari? Hindi tayo makapag-breed sa kanya. Pero dati, hindi naman siya ganyan. Sayang naman yung ibon dahil nga isa sa paborito ko itong mga almond na to. Pakita ko sa inyo kung bakit. Pakita ko lang kung bakit isa sa paborito ko itong almond, mga 5. Dahil nga sa kakaiba niyang itsura ng kulay, mga 5. Bali, ito yung cock natin. Yung hen natin ay hindi na natin hahawakan dahil nga
Baka may stress lalo. Bali, ito yung ating cock. Makikita niya siya mga siko. Para siyang, kung wala yung mga itim-itim niya, para siyang red bar lang. Pero dahil nga sobrang dami niyang spotted dito na mga itim-itim na parang, ayun, makita nyo kasi ito, ang lupit. Parang pinentel-pen lang hanggang ilalim, hanggang buntot. Makikita nyo, meron siyang mga itim-itim dito. Sa pakpak, meron siyang mga salit-salit na pure black na mga itim. Itim na itim kasi mga kasing ko, kaya maganda. Para siyang naging Dalmatian. Napakahirap kasi maghanap ng ganito. Kaya ang ginawa ko mga kasing ko, talagang kinip ko siya. Ayan o. Yung unang anak niya, ganito rin ang itsura. Kaso, hindi siya pinalad, nagkasakit, masin ko, kaya nadedo. Yan din ng parents niya, itong dalawa. Bali, mag-ina ito. Ito yung pinakatatay. Anak niya yung hen, masin ko. Ayun o. Ang ganda nitong cock na to. Ito yung tinatawag nilang almond. Kaso, may mga iba-ibang klaseng almond. May mga yellow almond, may mga white na almond. Pero yung atin parang pinaka-classic na almond. Pero hindi ko siya inaalis dahil nga tingnan niyo naman mga siko, sobrang ganda niya. Ayun o. Sobrang pogi, sobrang ganda. Tsaka proven siya na nag-aanak ng ganito. Hindi siya tsamba. Kasi nakapagpaanak ako ng ganito rin. Ang maganda sa kanya sa pagka-almond niya, makakapal yung itim mga siko, kaya hindi ko siya matanggal-tanggal. Ginawa ko lang siyang parang laruan. Parang laruan natin. Pangkulay. Ayun mga siko, hanggang liig niya, hanggang dibdib, hanggang sa may ulo, may mga ispat-ispat siya na makakapal na itim mga siko. Kaya wapong-wapo ko dito sa kulay ng almond natin. Ayun, napakalupit, napakaangas. So, ganda. Kaya isa siya sa mga paborito ko. Dahil nga, sobrang hirap maghanap. Kadalasan kasi puro cock lang yung ganito. Tsamba naman, yung anak niyang isa, almond din. Napakahirap maghanap ng almond na babae mga siko. Kaya ginawa natin, talagang binibreed ko sila. Baka sakali makapagpalabas pa tayo ng mga ganitong itsura. Katulad ng mga naunang napaanak niya na namatay. Singko, yan o, ito yung ating almond. Napakaganda. Yung ilong, yung itsura, tsaka sa kulay, syempre. Maganda yung almond. Kaya ito, isa sa paborito natin. Yung mga laruan naman natin doon mga singko, talagang halos lahat naman yan gusto ko siyang tinitingnan. Kaso, kakaiba kasi ito dahil nga doon sa kakaiba niyang itsura ng kulay. Dito naman mga singko, umitlog na ulit yung ating, ngayon, yung ating tawag dito. Yung stencil natin, umitlog na naman mga singko. Kasi, yung unang clutch niya mga singko, hindi nagfertile. Dahil nga, kung makikita niyo yung paanong lalaki, medyo nakapiki siya. Medyo nakaganon yung konti. Pero nakakasampa siya. Yun nga lang, medyo nahihirapan. Pero nakakasampa. Ito yung ating stencil. Nakita nyo, napakapogi nyo. Siko. Ganda ng ibon. Bali, ito hiniram lang natin. Pinahiram sa atin ni Algen Pineda. Kaya tinry natin siyang pinaris dun sa ating Jaime Lim na stencil din. Ngayon, pag hindi sila, dahil second clutch ito, mga siko, yung unang clutch hindi nag-fertile. Dahil nga siguro, dahil baka nahihirapan, sumampa. Pag hindi siya nag-fertile ulit, gagawin natin, ibabalik natin yung dating pares niya. Kasi nakakapagpalabas siya naman ng stencil doon. Tinry ko lang, baka makapagpalabas tayo. Ang tawag ata nila dito parang blue stencil, kung di ako nagkakamali. Ayun o, meron siyang markings sa ribbon tail, meron siyang markings, ang kanyang kulay, napaka-pogi, napakaganda. Ayun ang asin ko. Gusto ko sana makapagpalabas ng ganito kaso. Sana, ngayon mag-fertile. Pag yan, nag-fertile mga asin ko, hindi na natin bibiyakin. Sila na muna pag-prepare natin. Sana mag-fertile dahil pag hindi, biyakin natin. So ayan, bali, ganun lang mga asin ko. Medyo wala lang tayong magawa. Kaya ginawa natin. Wala rin tayong dala ng mga tropa pips. Kaya ginawa natin, nilibot ko na lang kayo dito kung ano nangyayari dito sa mga breeding natin. Yun nga pala yung ating opal na dalawa. Ito sila, masin ko. Ito yung hen. Ito yung cock. Maganda yung cock natin, masin ko yan. Ito yung cock natin na opal. Ngayon, meron silang dalawang inakay. Ayan siya. Bali, yung isa dyan, nakapangako na tayo kay B Finest World. Masin ko, panoorin nyo yung mga vlog niya. Vlogger din, masin ko. Bibigay natin yung isa sa kanya. Ayan, bali, tig-isa kami. Ngayon, yung isa, kapag kamukha nitong parents niya, masin ko, pamimigay na rin natin sa mga subscribers natin, tsaka followers natin, masin ko. Hindi lang yan, hindi lang yan yung pamimigay natin. Kung hindi yung mga iba ditong na-breed natin na may mga kamukha na. Kasi ginagawa ko lang talaga siya lang laruan. Gusto ko lang, kapag may mga pare-parehas na pinamimigay ko na. Pero yung isa dito, ipamimigay na natin kay B Finest World. Ngayon, yung isa, pag naging kamukha,
pamimigay na rin natin mga kasingko. Kahit ito, sisingsingan ko lang. Ito, pamimigay na rin natin tong alak ng ating mga racing. Ayun, dalawa sila mga kasingko. Pamimigay natin yan sa mga top fan mga kasingko. Pwede natin ipamigay ito. Tsaka sa mga lagi nanonood sa atin. Nakikita ko naman kung sino mga lagi nagko-comment, lagi nanonood mga kasingko. Pwede natin pamigay yan kapag lumaki na. Bali ito, ang nestmate nito mga kasingko, yung full sibling ng kalapati natin, yung galing kay Peter Paul Kiding. Ito yung Paul Ong niya mga kasingko. Bali yung nestmate niya, nag-8 overall siya ng CTTR. First overall ng 4 laps race mga kasingko. Bali ito yung full sibling. Yan ang naging kapares niya. At yun yung anak na pamimigay natin. Dahil nga hindi na natin magagamit, pamimigay ko na lang yung anak kapag lumaki na. Marami pa dyan mga kasingko. Kapag yan, nakapag-breed na tayo, hindi naman tayo naglalaro ngayon. Yung mga sinasalang natin, nilalaro ko doon sa mga tropa. Dito, kapag may sumobra, pamimigay natin lahat. Sana manood kayo lagi. Para alam nyo, mga kasingko, kung kailan tayo magpapamigay ng mga inakay natin dito. Ngayon, yung ating Borga, mga kasingko, nakikita ko medyo tinatayuan niya. Parang kahapon, hindi na niya nilimliman. Baka meron kayong sitter, pwede nyo kunin yung itlog dito, mga kasingko. Ayan, yung mga Borga yan. Pwede nating ipamigay yung itlog nila, mga kasingko, kaysa hindi lang malimliman, pwede nyo pa sitter doon, mga kasingko. Yung dito naman, mga kasingko, nililimliman pa nila. Ayan, no? Ngayon, medyo itong isang breeder natin na babae, hindi marunong lumimlim. Kadalasan yung lalaki ang naglilimlim. Kaya, baka tingin ko medyo delikado. Baka meron kayong pan-sitter dyan. Pwede nyo na rin kunin yan. Kasi ko yung itlog. Kaysa hindi lang siya mapisa. At least sa inyo, kung may sitter kayo, pwede yung pa-sitter. Baka pisa kayo ng Borga. Ayun o. Pamimigay na natin. Pag di yung kinuha dito, pamimigay natin sa iba.